Good evening. Good evening. Hello, sir. Good evening po. Ay, good evening. May Christmas party kasi kami dito. Okay. Napanood pala ako ng stop mo kanina. Mm-mm. Hmm. Okay naman. Ano nga pala yung ano? Di ba meron kayong textile? Factory? Ano, ng mga tela. Factory ng mga tela. Mm-mm. Kasi yung isang ma'am ko, Mm. Syempre, factory, tela, di ba? Malaking negosyo yan, malaking pera. Syempre, pag-aaksayahan ka ng panahon talaga ni Kulaong. before, yan ang hanap buhay namin sa Pampanga. Kami yung gumagawa ng JCPenney. Nax! At yan po, alam niyo ito, kasi hindi ko na i-save yung video na kung saan sila Yama pumunta po doon sa patahian ng isang supporter. Patahian po ng isang supporter. Ngayon, parang merong naiihina kasama doon sa kanilang convoy. Umihi po sa gilid ng ng palayan. Abay nag-video na doon si Yama. Sabi ni Yama, tong mga basher, ito yung lupain ni Boss FLM dito sa Pampanga. Tapos pumunta po sila, dumiretso sila doon sa tahian noong isang supporter ni Kulaong. Panahon na naloloko pa ni Kulaong yung mga tao na yon. Pero yan po, yung kwento na yan, hindi po totoo yan yung sasabihin ni Kulaong. Siyempre, kailan ba nagsabi na totoo yan? Walang totoo sa sinasabi niyan. Hindi po talaga po pwede na magkaroon si Kulaong ng patahian. Bakit? Kasi wala po naman talaga yung negosyo. Hindi ako familiar to that. Yun yung mga damit na sa US, JCPenney. Kami kasi tela lang. Ang tunay pong negosyo ng nanay ni Kulaong, ayon po mismo kay Inay Mary Ann, nung datnan po niya ito doon nung dinalon niya to sa Isabela ba o Nueva Vizcaya, nakikitirik lang po ng bahay yung nanay ni Kulaong. At alam niyo po ba, naabutan ni Inay Mary Ann na nagbabalot ng uling ang nanay ni Kulaong. So, paano mangyayari na magkakaroon ng patahian? Kami yung gumagawa ng damit. Nax, kami yung gumagawa ng damit o gumagawa ng basahan? Yung basahan, alam niyo yung bilog na basahan? Baka yun ang ginagawa. Okay. Oo. Tapos kinukuha yata ni Mama yung tela sa Universal Textile. Medyo tumaas-taas na level ni Nanang Remy. Mama Remy na. Dati. Oo, dati kilala yung na yun, kumpanya, yung Universal na yun. Textile. Kumusta naman yung mo? Okay naman. Dismiss to. Ito yung huling-huling kaso na ikinasa sa akin ng 2020. Sino nagkaso nun sa'yo? Kakunaibang NBI at saka isang kernel ang ginamit nilang nagkaso is babae, si Miss Nuevo. Kasi nasa BGMP ako nakakulong, sa NBI nila in-address yung Supuena. So hindi ko na naman nakita yon. Talagang tinago. Hindi dumating sa'yo. Hindi matanggap. Para yung ginawa nila makagago, itinago. Teka pala, may tanong pala ako. Attorney mo ba yung yung sabi na yan? Hindi ko alam, hindi. Siguro, attorney nila. Hindi mo attorney yun? Hindi, attorney nila yun. Akala ko Bakit? sa'yo yun. Hindi, sa kanila yun. Nakikita ko kasi yung mga Hindi kasi, meron siyang live na panood ko. Pinausap daw niya si Aimee. Titirahin na raw ako. Sabi daw ni Aimee, wag mong pakialaman yan.
Inanuhan ka lang. Inanuhan ka ni Senador. Ang senador natin. Wag mong pakialaman yan. Parang yun ang ganun. Live niya ha, hindi naman ako interesado sa live niya. Akala ko kasi din, kasama mo yun sa legal team mo, hindi pala. Hindi, kalaban yun. Kalaban. Naku, sir, inaanuhan na ako. Tinatawag na ako. May party kasi kami dito ng Sige. sa mga tao. Sige, 28, 29. Sige. Tsaka yung email address mo, sir, na lang, kung meron Hindi ka. ko na eh. Kumuha ka na lang kaya ng ballpen. Ang hirap kunin eh. Hindi, pinasa ko 3 beses sa'yo eh. Yun nga, sa akin din ilang beses ko din pinasa sa'yo Di ba? Di dapat siguro, ewan ko, ayaw mag-send ng Kaya ilalagstick ko lang yung para maano. Wait lang ha. Wala kasi nandito kasi kami sa Ay, ikaw na lang ako kumuha ng ballpen dyan, sir. Sige. Ikaw, kukuha din ako. Tatay ko manghiram dito. Kita nyo ha, kitang-kita dito, uubusan ka talaga ng oras ni Kulaong basta may mahuhutot sa'yo. Hindi, eto na. Anong ballpen? Ano yung email? Rose 5. Rose. Ano ba, yung sa mayor namin ba ang kukunin mo? Hindi, yung email mo. Sa'yo, hindi ko kilala yung mayor nyo. Kaya sa'yo ko mag-email. Rose 5. Puro maliliit na letter yun 5 as in S-I-N. Hindi, C-I-N-C-O. C-I-N-C-O. Mm-mm. Ito na. Rose, C-I-N-C-O. Rose 5. 396 396. at gmail.com. Yun, alam mo na yan. Yung kasunod na. Basta yun lang. Hintayin ko yung para ma-forward ko rin kung gagawa ka ng drop pa. Para malaman ko rin yung email address mo. Sige. Kasi Ito, forward ko yun sa contact ko doon sa amin. gagayahin mo lang gagayahin lang nila yung draft ng email. Yun yung manggagaling sa'yo. Kasi ayaw nila nga sa kasi yung pag-print yun yung fixil, parang ganun, di ko alam kasi yun. Di ako masyadong tiki sa ganun Kaya mas mainam daw pag sa email. Yun lang, gagayahin lang nila yung draft. At yun na yun, i-grant ko agad. Sige, at may Pwede tayo mag-humanitarian doon. Sige. Basta tuloy yung pag-usapan after natin magkita sa 28 or 29. Okay, sige. Thank you. Sige. Thank you. Bye-bye. Nax. Diba? Talagang inubusan ni Kulaong ng panahon tong si Rose 5. Alam mo yung Diyos ko, ang haba ng panahon na magka-chat kayo, pero at the end of the day, diba, na-trap yung daga. Hulog sa patibong yung daga. Ganun po nangyari. Diba, hindi po natunugan na etong si Mrs. Rose ay inuutulang si Kulaong at talagang pinapaikot, 'di ba? Pinapasakay para makakuha po ng mga pwedeng mga info dito kay Kulaong. Kita nyo? Basta usapan pera, basta usapan na meron pong mapapala si Kulaong, hindi po niya ito talaga titigilan. Kasi kung wala siyang mapapala dito, kaya Mrs. Rose, kung ito'y nag-chat lang as a supporter lang na idol ka namin, support lang kami dito, di ba? Hindi niya pag-aaksaya ng oras to Pero dahil nga po, nabasa ni Kulaong doon sa chat na nag-o-offer etong si Rose 5 o si Mrs. Rose ng tulong pinansyal. Para sa kaso ni Kulaong, yung sasagutin daw po yung participation fee ng lawyer, di ba? Talagang inuubusan ni Kulaong ng oras. Pera-pera po talaga tong si Kulaong. Yun po ang totoo niyan.